Hi, ito nga pala yung baon kanina ni Ponyong. Aga nga pala ako nagluto ng breakfast namin at babaunin ng asawa ko. Nagpakulo nga lang pala ako ng tubig tapos tinunaw ko na rin itong tableya. Nabili ko nga pala itong tableya nung nag-travel kami sa Bohol. Ang sarap nga nitong tableya lalo kung ilalagay sa champurado. Katunaw nga nung tableya nilagay ko na rin yung pinakuluan kong malagkit kagabi. Sa rice cooker na rin nga pala ako nagpalambot para mabilis ko na rin maluto ngayong umaga. Habang niluluto ko nga pala yung champurado, hiniwa-hiwa ko na rin yung mga fruits na babaunin ng asawa ko at ni Ponyo. Nasabay-sabay ko na talaga yung mga gawain ko para mas mabilis talaga akong matapos at marami pa akong magawa. Nabad ko nga lang muna sa konting asin yung apple para hindi rin mangitim. Hindi ko na rin binalatan yung sa asawa ko kasi fresh naman yung apple. Mga ilang minuto nga naluto na rin yung champurado na niluluto ko. Alina nga rin agad ako dito sa lunchbox ng asawa ko para ma-ready ko na rin yung mga babaunin niya. Tapos sinandukan ko na rin si Ponyong para lumamig yung breakfast ni Ponyong at papakainin ko na rin siya agad. Ito pala yung bago kong nabiling lunchbox ng asawa ko para mabaunan ko rin siya talaga nung may mga sabaw. Kahit nga itagilid, hindi talaga natatapon. Aga nga rin pala nagising si Ponyo ngayon kaya ito pinapakain ko na rin siya agad ng favorite niyang champurado. Tingang asawa ko at ako gustong gusto talaga namin ng champurado. Habang pinapakain ko nga si Ponyong nagready na rin ako nitong baon niya. Gumawa pala ako ng bread roll. Ginamitan ko na nga lang din ng baso kasi wala akong pang flat. Tapos pinalamanan ko na rin ng chocolate spread. Tapos niroll ko na rin ng parang pianono. Niready ko nga rin pala muna yung ibang mga baon ni Ponyong bago ako mag-roll ng sandwich. Tignan nyo naman si Ponyong, hindi pa kami nakakaalis, binabawasan niya talaga yung mga baon niya at nangungulit talaga siya sa akin. Pero sinasaway ko talaga siya dyan kasi para matapos din ako agad sa mga baon na gagawin ko. Para maasikaso ko na rin siya agad at maasikaso ko rin yung sarili ko. Kasi marami pa talaga kaming kailangan lakarin pagkatapos ng school ni Ponyong. Pero uuwi muna kami para magluto ako ng tanghalian. Pwede naman kaming bumili ng ulam pero nakaprepare na rin kasi yung iluluto ko para sa pananghalian. At gusto ko rin talaga yung gulay na yun na ulam. Alam nyo ba yung labong na may gata, na may hipon? Ang sarap kasi talaga nun. At bihiran lang talaga kami mag-ulam nun kasi minsan hindi ko rin naiisip. Kaya talagang gusto ko rin na mamalengke ako para nakikita ko rin yung mga pwede kong iluto. Balik nga tayo dito sa babaunin ni Ponyo. Ilagay ko na nga yung ibang baon ni Ponyo sa lunchbox niya at yung mga fruits niya. Susunod ko naman yung pagkain ng asawa ko. Nakikita nga ni Ponyo yung mga babaunin niya kaya kinakain niya na rin agad yung iba kasi na-excite na siya. After nga niyan, inasikaso ko na si Ponyong at inasikaso ko na rin ang sarili ko. At doon nagtatapos ang aming mini vlog. Salamat sa lahat ng nanood. God bless.